Hello guys, welcome back to Learn DIY Electronics. Sa video ito, ipapakita ko kung paano ba i-setup yung Wi-Fi para magkaroon ng connectivity at makapag-adjust tayo ng mga parameters, ma-adjust natin yung mga settings para ma-customize ninyo yung inyong Vendo Timer Controller. Okay, so ang gagawin natin ngayon, etong ESP8266 Wi-Fi microcontroller, ifo-force natin siya na maging access point. So, ang mangyayari, yung cellphone natin, ko-connect siya directly dito sa ESP8266 Wi-Fi microcontroller. So, tara, gawin na natin. So, kung mapapansin nyo, wala pa yung access point dyan na Higgin Vendo Timer Controller. So, pag pinindot ko tong restart at hinold ko tong clear, expect natin magkaroon na siya ng access point. So, ayun, IP unset, IP address, IP unset. Tapos dito, ayun, Higgin Vendo Timer Controller. Okay? So, lalabas pa rin yung main firmware, pero ang pinagkaiba doon sa kanina, lumabas yung access point. So, pwede na tayong mag-connect dyan. Lalabas itong configuration, Wi-Fi manager, configure Wi-Fi. Tapos, lalabas yung access point, yung Wi-Fi na to. Ang mangyayari, gusto nating kumonek itong controller na to dito sa Wi-Fi router. At the same time, mamaya, itong cellphone natin, connected na rin dito sa Wi-Fi router para ma-control natin yung ESP8266 Vendo Timer Controller natin. Itong Higgin Vendo Timer. Ito yung Wi-Fi natin. Yung Wi-Fi router. Input natin password ng Wi-Fi router. DIY Electronics 1, 2, 3, 4, 5, 6 sharp. Password natin, tama ba? Okay. So, once na sinave ko to, dapat automatic na magre-restart yung controller. So, ayun, nag-restart siya. This time, lalabas na yung IP address nung board. At this time, connected na siya sa Wi-Fi router 192.168.100.2. Okay, so mawawala na yung mawawala na yung access point kanina. Kasi etong ESP8266 connected na siya dito sa Wi-Fi router natin ngayon. Hindi na tayo makaka-connect. So, ang gagawin natin ngayon, ko-connect tayo dito sa Wi-Fi router. Try natin i-refresh. Restart natin muna. Try natin kung lalabas pa rin ba yung IP address kanina, kung na-save ba. So ayun, na-save pa rin, naka-save pa rin. Try natin bunutin yung power source. Ayan, nagre-reboot siya. Yun, 192.168.100.2. So, ayan. Try nating connect dito sa Learn DIY Electronics na Wi-Fi. Learn DIY Electronics 1, 2, 3, 4, 5, 6 sharp. Okay. So, ayun, connected na. So, itong ESP8266 connected dito sa Wi-Fi at the same time connected din tong cellphone natin dito sa Wi-Fi router.
So, ayan, ang gagawin natin ngayon, pupuntahan natin yung web server nitong microcontroller, Wi-Fi microcontroller natin. So, 192, type ko 192.168.100.2. So, enter. So, ayan. So, ayan siya. Configuration. Business name, Gabriel's Car Wash. Product service, channel 1. Product service, channel 2. Products or service, channel 3. Product service, channel 4. Tapos, dito sa network, makikita natin yung pangalan ng access point, yung Wi-Fi router, yung IP address niya, kung ilang oras, kung gaano siya katagal na connected or uptime. Kung gaano siya katagal na naka-on simula nung huli siyang ni-reboot. Tapos ito clear Wi-Fi settings, tapos ito reboot. So ito meron siyang chatbot, kaya siya connected dito sa Wi-Fi router kasi meron siyang, lalagyan ko siya ng feature na automatic na nag-chat gamit yung Telegram. So hindi pa gawa yung feature na yon, kaya ganito pa lang siya. Sa advanced settings, meron siyang maximum number of allowable posts of timer. Tapos dito sa option, meron siyang disable coin slot RGB LED, tsaka disable pause and restart function. So dito muna tayo sa configuration. Try nating palitan yung pangalan na to, Gabriel's Car Wash. Sabi natin Bogart's Car Wash. Bogart's Car Wash. Tapos gawin nating tubig instead na water. Tubig. Ngayon, instead na 5, gawin nating 1 peso lang. Tapos minimum credit required is 1 peso para makagamit tayo ng, sabihin nating sa minutes is 0, tapos sa seconds sabihin nating 15 minutes, and then save natin. Save. Ayun, Bogart's Car Wash. So palitan natin, hindi pala siya supported yung letter G. So gawin nating capital letter to. Save. Ayan, Bogart's Car Wash. So try nating restart. So expect natin connected pa rin siya. Sa access point natin. So okay pa rin yung IP address. So Bogart's Car Wash. So mag-try natin maghulog ng barya, piso. Okay. Piso. Ayun, 1 coin inserted. Tapos huminto yung cycling nung mga LED push button switch. So expect natin dito is 15 seconds. Ayan, 15 seconds. Pag 10 seconds na lang, mag-beep siya. Tsaka kapag na-reach na niya yung
0 or nag-stop na. Okay, dito naman sa channel 2, sabihin natin sabon. Minimum credit required, try natin tong 10 pesos. O kaya gawin natin 15 pesos. Tapos time per credit, sabihin natin 30 seconds. O ito, pag 30 seconds lang, dapat yung minutes is gawin nating 0 and then yung seconds gawin nating 30. Since 30 seconds lang ang requirement mo. Ayan, sabon 15 pesos ang required. Time per credit 0 minutes. Time per credit sa seconds is 30 seconds. So save. Ayun, sabon. Mag-input tayo ng 15 pesos. Okay, 10 plus 5, 15. Ayun. So nasatisfy itong dalawang channel, yung sabon tsaka air. So parehas silang umilaw. So click natin yung sabon. So expect natin 30 seconds. Ayun, lumabas naman 30 seconds. Timer started. Okay, ganun. Ang size nga pala nitong LCD na to is ayan, para meron kayong comparison. Nasa 7 cm yung length. Tapos yung height niya is nasa 4.5 o 4 cm. Ganun yung size ng LCD para meron kayong reference. Ito yung 20 pesos na barya. Ayan, ganyan siya kalaki. So graphic LCD kasi yan. Hindi siya 20 by 4 character LCD. Graphic LCD na yung ginamit natin dito. So punta tayo sa ibang settings sa network. Ayan. Ito, pag kinlear ko to, mabubura yung Wi-Fi setting. So maraming way para maklear. So pwede dito sa web server niya, pwede rin dito sa buttons. So yung ginamit natin kanina yung buttons. Tapos ito, reboot, pwede nating i-restart. So ayun, magre-restart siya. Tapos dito naman sa advance, makikita natin yung maximum number of allowable pause of timer. So pwede kasi natin siyang i-pause. So gawin natin 3. Save natin yan. And then dito sa gawin nating gawin nating 20 pesos and then 20 minutes para lang makita nyo yung para lang ma-simulate natin 0. Okay, o kaya gawin natin 10 para hindi sakto. Tapos save. So para sa tubig, meron tayong requirement na 20 pesos para sa 20 minutes and 10 seconds na tubig para sa channel 1. So insert tayo 20 pesos. Okay, ayun, nag-register siya, nag-activate, nag-arm.
Press natin yung start. So, yung kinain na niya yung credit. Nag-load yung 20 seconds and 20 minutes and 10 seconds. Nag-run na siya. So, ang gagawin natin, dito sa options, meron tong disable, pause, and restart function. So, ang gagawin natin dito, wait, teka. Set muna natin. Set muna natin yung allowable number of pause. Set natin sa 3. Then save. Ayan. So, ang gawin natin dito, i-hold natin para mag-pause. Yun, nag-pause siya. I-hold ulit natin ng 5 seconds. Ayun, magra-run. So, isa na yon, isang count. So, hold ulit natin para mag-pause. Pause. Hold again. Run. So, pangalawa na yon. Hold ulit natin. Pause. Run. So, ayan, nag-run. So, ang gagawin natin ngayon, i-hold ko ulit para matry natin kung magpo-pause ulit ba siya. 1, 2, 3, 4, 5. O, ayun, pause limit. Lalabas yung ganun. So, alam na natin na active yung limit natin na 3. So, ginagawa ko yan 2 lang eh. Save. Try natin ngayon gawing yung i-post natin kung tinanggap na niya. Post limit. So, ayun, hindi na pala siya mababago ulit kasi nga ongoing na yung time. So, ngayon, ang gagawin natin ngayon is i-hold natin para ma-force stop. So, force stop. 10 seconds. Ayun, force stop. So, kapag ayaw nyo na, yung customer ayaw na niyang mag-car wash para sa channel 1, pwede nyong i-force stop. Lahat ng channel pwede yun, applicable yun. So, dito sa option, pwede nyo ring i-off yung LED panel. Ayan. Okay. Try natin i-close o kaya i-restart. So, dapat hindi siya iilaw. So, ayun, hindi siya umilaw. So, ibig sabihin naka-save. On natin. Okay. Restart natin. Expect natin dapat iilaw siya. So, ayun. Etong chatbot, ginagawa ko pa yung feature para sa AI. Ay, sorry. Hindi pala siya AI, pero connected siya sa Telegram Messenger. So, ayun lang. Yun lang yung yung kung paano ba mag-setup